Our topic for tonight is about the life and death, or also about the body and soul. Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah sa Quran na how you can disbelieve in Allah that you were dead, then He made you alive, then He will make you dead again, and then He will make you alive again, and then you all will be returned to Him. Paano kaya na hindi na pananampalataya kay Allah, kayo lahat ng mamatay? Bibigay siya sa inyo lahat na buhay at bibigay siya ulit ng kamatayan at lahat kayo nabubuhay ulit sa araw na paghukom at lahat tayo mabalik sa Kanya. Okay. So, sa buong Quran paliwanag ng lahat tayo, dalawang kamatayan, dalawang buhay. Okay? Lahat tayo, dalawang kamatayan at dalawang buhay. Okay? So, yung kala na mga ibang tao na katulad ng mga Christian, meron din mga Muslim na mali na yung aral na sa kala nila babalik yung kaluluwa dito sa mundo. Mali yun. Walang babalik kahit kailan na yung mga kaluluwa dito sa mundo. Okay? Kung patay na yung tao, wala na yung kaluluwa. Hindi dito sa mundo, not on the earth. Dahil sabi na lang sa Quran, bago tayo ng buhay, meron tayo ng kamatayan. Nung yung kamatayan, hindi kasama yung kaluluwa at katawan, yan tawag kamatayan. Kung papunta yung kaluluwa sa tiyan ng tao, yan na buhay. Kailan yung buhay yung tao? Doon sa tiyan ng nanay na 4 ng buwan. Nadadali na yung anghel na yung kaluluwa. Pasok doon sa katawan ng bata. Yung 4 na buwan na yung fetus, yung bata doon sa saludyalam ng nanay ng tiyan ng nanay, banging buhay na siya. So first life. Okay, sabi na Allah, kaipata furudlaikum to amwatan fayakum. How you can disbelieve in Allah? Disbelieve in Allah, you were dead, then He make you alive. So, bago pa tayo na itong buhay natin na patay tayo dahil yung kaluluwa wala dito sa mundo, katawan likha ng Allah dito sa mundo, dadalhin na yung anghel yung kaluluwa, pasok sa yung sa bata, dyan ng katawan ng bata, maging buhay yung bata. Kaya yung abortion is a murder. Kung may laglag ng bata na ang ginawa yung katulad dun sa Catholic Church, pinili na lang yung gamot para sa laglag, ito murder, papatayin ng tao dahil yung bata may buhay na. Papatayin yung bata, mapatay ng tao. Malaking kasalanan. Hindi pwede ng tawa dahil ito malaking kasalanan, may porosa. Okay. Lahat tayo dito sa mundo, meron tayong katawan at meron tayong kaluluwa. Yung kaluluwa sa loob ng katawan natin. Kung may dumating na anghel, kuha na yung kaluluwa, wala na, patay na, katawan na lang, wala na yung kaluluwa. Yung kaluluwa, yan ng tunay ng yung buhay. Yung katawan, likha ng Diyos dito sa lupa, galing sa lupa, tubig. So yung kung labas yung kaluluwa, dadalhin ni anghel yung kaluluwa, meron 2 lugar ng kaluluwa. Isang lugar yung si Jinn. Sa taas ng sa lupa, dito lang sa universe, sa baba ng langit, hindi lumpas ng unang langit. Mayroon tayo 7 langit. So yung masamang kaluluwa, hindi nalampas ng unang langit. Yung mabait ng kaluluwa, maniniwala sa isang Diyos at hindi gawa ng shirk, hindi ka maniniwala sa Diyos-Diyusan at maggawa ng mabuti, laging dasal, gawa ng mabuti sa tao, yan ng kaluluwa pwede lampas ng unang langit. Sa pangalawa, pangatlo, hanggang 7 langit na may standard. Yung si Prophet Muhammad SAW, noon siya sa 7 langit, kita niya doon kay Prophet Abraham, malaking propeta. Kita niya kay Prophet Musa doon sa maaning ng langit. Kita rin kay Prophet Jesus sa mataas din. So, lahat ng mabuti ng kaluluwa, lampas ng unang langit, taas na. Yung lahat ng masamang kaluluwa, baba ng unang langit. Hindi at lampas ng unang langit. Baba ng dito sa universe lang. Okay. Hindi papunta dito sa lupa. Dahil sabi ng Allah, sa Quran Surah Az-Zumar, sabi ng Allah, Allah will take the soul from those who die and those who not die in their sleep. Nakuha ng Allah yung kaluluwa ng tao na matay at hindi siya matay sa panaginip niya. Sa tulog siya, labas yung kaluluwa. Hindi totally labas, 50% lang. Dahil sabi ni Prophet Muhammad SAW, an-nawmun nisful maut, yung tulog ng kalahating kamatayan. So 50% kaluluwa labas, kaya mahina yung tao kung tulog siya. Kung balik yung kaluluwa, 50% malakas na siya. So kung patay, 100% wala na yung kaluluwa. 100%. Wala na kuryente. Katulad yung 110 volt, parang tulog na volt. Kung 220 volt, yan na may gising na.
So yung example ng kaluluwa parang kuryente, parang energy, the force, okay? So sabi ng Allah, yun na gusto ng Allah na mamatay, hindi babalik yung kaluluwa. Sabi ng Allah sa Quran Surah Az-Zumar. At yung may tulog, sabi ng Allah babalik yung kaluluwa hanggang may oras na kung matay siya, wala na babalik yung kaluluwa. So wala nang tayo ng ditong mundo yung kaluluwa dahil at sabi ni Allah sa Quran na wala lakhiratu khairul laka min al-ula, yung kabilang buhay na mas mabuti sa unang buhay. So dalawang buhay natin. Ito ang unang buhay, katawan at kaluluwa kasama, at sa pangalawa na huling buhay sa araw ng paghukom, huling buhay, akhira. Akhira means huli. So wala na tayo na yung babalik dito sa mundo, sa yung kaluluwa, yung babalik sa libing nila. Meron din libing ng katawan dito sa lupa at meron din libing ng kaluluwa sa taas. Sa baba ng langit, unang langit, yung may lugar na yung na masamang kaluluwa, at sa mataas ng unang langit, yan ng mabuting kaluluwa na yung panampalataya sa isang Diyos, hindi samba sa Diyos-Diyusan at maggawa ng mabuti. So, yung mga paniniwala ng mga Christian, yung mga palik yung kaluluwa, ganun. Wala na yan. Kahit wala sa Bible, wala sa Quran. Okay? Lahat tayo dalawang buhay at dalawang kamatayan at lahat tayo bubuhay ulit sa araw ng paghukom. Hindi babalik dito sa lupa yung kaluluwa. So may Allah guide us, may Allah forgive us.